guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. The Tower in reverse. Hindi ka na nadi-destroy. You're starting a new beginning na makapagsimula ka ng muli. Na tuloy-tuloy na yung sisimulan mo na walang distractions. Ano pa? What's with the Tower for more clarification? Okay. You are passionate. Yun na yung sisimulan mo na passionate ka na, positive ka, may self-esteem, mataas na yung self-esteem mo, hindi na mag-question ng iba, o kung meron mang question ng confidence mo and yung self-esteem mo, na merong mga atake ng confidence mo at ng self-esteem mo ay hindi ka affected. Hindi ka makaramdam ng insecurities, mga ganun ba? Hindi ka nila ma-manipulate ba yung isip mo, kung ano yung tingin mo sa sarili mo, kung ano dapat na isipin mo tungkol sa sarili mo, na paisipin ka nila ng negative about yourself, na how you look at yourself, mga ganun ba? Simula ngayon, you will see yourself and you will look at yourself na may tiwala ka sa sarili mo. You believe in yourself and may confidence ka na, natural, and positive ka. Positive na yung, pati yung outlook mo sa buhay. Positive. You will be passionate. Also, sa pag-achieve ng mga goals mo, sa pag-abot mo ng mga pangarap mo, na brave ka na din, hindi ka ma-inflictan ng fear, na hindi ka matatakot na mag-fail, na hindi ka maduduwag ba na mag-give up sa goals mo, na ma-achieve mo yung mga goals mo. Like, kung gusto mong yumaman, gumanda yung buhay mo, basta sa tamang paraan lang, no? Sa patas na paraan at sa tamang paraan. Okay? So, yan. Magiging napaka-attractive mo na din, and fiery yung personality mo, at nakaka-intimidate yun para sa ibang tao, lalo na yung mga may insecurities, ma-intimidate sila kasi ikaw wala ka ng insecurities. Yun ang simulan mo, wala ka ng mararamdaman na insecurities. So ma-intimidate yung may mga insecurities sa'yo, at yung mga mababa yung self-esteem and yung confidence nila. Why? Ay, ganun talaga, guys. Bakit may intimidate? Ganun talaga sila. Lalo kung ingitira o insecure, o diba? Ano pa? Ang energy mo ngayon. Two of Cups in a union with? You're in a union? No. Magkakaroon ng union sa inyo ng person mo. Oh, yan ang energy mo ngayon, magkakaroon ng union sa inyo ng person mo. Energy ng person mo to? Sa kanya to, yung the shadow side. Sino bang naggagay dito ngayon? Si Angel Gabriel pa rin ba? Hindi na. Sino? Sino bang naggagay dito ngayon? Anghel pa rin ba? Anghel pa rin daw. Sino kaya? Never mind. Pero magaling siya mag-guide. Magaling din to mag-guide. Para bang hinahunt yung isipan ng tao na to. May gumugulo sa isipan niya na hindi mawala, hindi matanggal. May gumugulo sa isipan niya na parang nababaliw tong person mo na to, nababaliw sa iniisip niya. Sino ba iniisip niyan? Sino nasa isipan ng person na yan na magkakaroon ng union sa inyo? Ikaw bang nasa isip niyan? Upright ba to? Palang pa yan eh. Hindi ikaw yung nasa isipan yan. Na gumugulo sa isipan yan. Ano yung nanggugulo sa isipan niya? Demonyo? Hindi. Fallen angel ba yan? Magkaiba yung hindi. Elemento? Elemento yung nanggugulo sa isipan ng person mo. Elemento? Ano ba yan? May type sa kanya elemento? May type sa kanya elemento. O diba, nangialam din yung mga elemento na yan eh.
Magsuot siya ng red coral. Yan ang pangontra sa elemento. Alam ko, sa Encanto, mga ganyan. Ano bang elemento yan? Encanto ba yung gugulo sa isipan ng person mo? Na inahanap niya yung isipan ng person mo? Oo, Encanto. Encanto yan. And maybe I need a love. Oh yeah. And maybe I need a care. And maybe you, oh, you need somebody just to hold you. If you do, just reach out and I'll be there. You tell me to. Di ba ako makanta siya? Ang bata yung kanta din yan. Talingin ang bata yan. Bright na may dila naman siya. Gusto makita si Jabawake kumakanta. Ayan o. Yung batang kumakanta. Ayan! Kanta nga, bebe. Matalino yan eh. Bright yun eh. Love, love, love yun eh. Gumagaya kasi yan. Pag kumakanta ako. Ganon siya kumanta, guys. ano pa? Elemento. Hinahunt ng elemento yung utak niya. Para bang nililito siya, dinidistract, ganon. O, nililito siya, dinidistract, ginugulo yung isipan niya ng elemento. Hinahunt. Para matakot siya pati. At maging cold siya towards you. Kasi may gusto sa kanya yung elemento. Tama nga. O, diba? Kung babae elemento, malandi yung elemento. Puspusa ng walis. Sabuyan niya ng asin. Ano pa? O, kung lalaki elemento, kunwari lalaki, kung babaeng person mo, no, at lalaki elemento, malandi pa rin, no, elemento. Kasi tao yan. Hindi sila bagay, no? Ba't niya ipipilit yung sarili niya sa person mo, no? Hindi nga sila bagay. Elemento siya eh. Person mo tao. Hindi sila match. There's a big difference. Ganon. So, let's proceed. Kung lalaki yung person mo ay napakalandi ng babaeng elemento na yan, ng Encanto na yan, ng elemento na yan. Ano yun? Pinipilit ng elemento yung sarili niya sa person mo? Ay, nakaw, yes. Pinipilit ng elemento na yan, ng Encanto na yan, yung sarili niya sa person mo. Magsaboy ng asin yung person mo para mapasok yung elemento sa bahay niya. May nagustuhan siya ng elemento. Nagsisilos pati yung elemento, guys. Sus, kala mo pag mayari niya yung person mo. Baka hindi alam ng person mo na may elementong nagkakagusto sa kanya. Hindi alam ng person mo na may elementong nagkakagusto sa kanya. Hindi niya alam eh. O, diba? Feeling elemento, ano eh. May pasilos-ilos pa. Hindi nga alam ng person mo na may elementong nagkagusto sa kanya. Ay, nako, magsaboy ng asin palagi yung person mo para tamaan yan. Paso yan, matitit palayo yan. Takbo palayo yan. Ano ba, napapasok ba talaga yung mga elemento pagka magsaboy ng asin na pag natamaan sila ng asin? Mapapasok? Hindi mapapasok. Ano lang, lalayo lang sila kasi masasaktan sila. Nasasaktan sila. Lalayo sila kasi masasaktan sila sa asin. Hindi sila napapasok Lalayo sila pagka nagsaboy ka ng asin. Lalayo sila kasi masasaktan sila. Masakit siguro yun sa balat nila yung asin. Pag tinamaan sila. Sa akin nga dyan eh.
Nung pinasakit yung tenga ko kasi sa Iloilo noon, hindi pa ako nanghula noon. Bata-bata isip pa ako noon. Ano pa edad ko noon? Mga 25, mga ganun siguro. Siguro mga ganung edad ko. Kasi pinasakit yung tenga ko guys, namaga. Nagro-roll ako noon, umuwi ako sa Iloilo. Pero dito yung nagpamaga ng tenga ko noon. Nung pabalik ko, kasi nalaman dun sa tawas, nagpatawas ako dun eh. Napunta ako sa manggagamot. Nakita na may demonyo daw sa ilalim ng bahay. Na yun ang napasakit ng tenga ko, sinaingayan. Kaya pinasakit yung tenga ko. Naingayan to sa akin. Natural, bahay ko naman to. Pag gusto ako, mag-ingay ako, di ba? Bahay ko to eh. Sa ilalim naman sila ng lupa eh. Buhay ko to eh. Kaya may bunganga para magsalita, o di ba? Pagbalik ko, sabuyan ko ng asin, nasa isip-isip ko, anuhan mo ko, halitan mo ko, sabuyan kita ng asin. Yung ngayon ko natamaan yun. Sa ilalim siya ng lupa. Yan lang ako sa paligid, nagsaboy-saboy ng asin. Message. Kaya lalayo yan sila pag magsaboy ka ng asin kasi takot din sila sa asin eh. Masasaktan sila sa asin pala. Akala ko nga masunog sila sa asin o mapasok sila eh. Yan pala masasaktan sila sa asin. Message ng angel sa'yo. Ewan ko sinong angel niya nagagaida. Tingnan natin. Everything is okay. Don't worry. It's all working out in a beautiful way. Oh, see? Don't worry daw. Just leave it to God. To Jesus Christ. Everything is okay. Don't worry. It's all working out in a beautiful way. Ba't ka nga naman mag-worry? Hindi mo naman makontrol yung mga pangyayari eh. O diba? Lalo kung dumadaan ka sa divine plan, sa preparation, mga ganun ba ang pinagdaanan? So, ano pa ang tungkol dito sa person na to na magkakaroon pa lang ng union sa inyo ha, na hinahanap yung isipan niya, ginugulo yung isipan niya ng elemento kasi crush siya ng elemento, crush siya ng elemento, nababaliw yung elemento siguro sa person mo. Pwede yung sabuyan ng asin. Ako yung sabuyan ko ng asin. Ano pa ang energy mo ngayon? Tulog na yung plangga ko. Napahagod ka kanta. Kanina pa kanta ng kanta yan eh. The sage. You have a good judgment. And you're wise person as a sage. And obserbahan mo yung mga hindi na-obserbahan ng iba. Nakikita mo yung mga kunwari sa situation, kunwari may mga hinahide yung iba, nagpipretend lang, nakikita mo yun. Mga ganun ba? Nakaka-acquire ka ng wisdom. Ganun. Accumulate ka ng wisdom kasi sage. Ano pa energy mo ngayon? Knowledge. Wow, wise and knowledgeable, no? You have a lot of knowledge or knowledgeable. Kasi knowledge to. At pag-grow ng pag-grow ang knowledge mo. Sige ka, kaaral ng aral, tanong ng tanong, research ng research. And kasi sa pagtatanong, you can gain knowledge. Yung ayaw magtanong ay kulang sa knowledge. Charot. Yung iba ayaw magtanong kasi magmukhang wala silang alam. Kahit na hindi nila alam, ay ayaw nilang magtanong kasi magmukha daw silang tanga at bobo. Yun tuloy. Wala tuloy yung alam. Ano pa? Ganon yun eh. Kailangan, huwag kang mahiya na magtanong kung hindi mo alam. Diba? Huwag mag-pretend na knowledgeable kung hindi naman. Kung hindi mo naman alam.
Kaya, yung mga taong mahilig magtanong at hindi nahihiyang magtanong, mas madaming alam. O, yun ang mga taong knowledgeable pa o madaming knowledge, kaalaman. Ano pa ang darating sa'yo? Queen of Water, emotional na person or sensitive yung feelings niya. Sino ba? Yan ba yung magkakaroon ng union sa inyo? Hindi. Hindi. Queen of Water, bakit siya emotional? May pinagdadaanan, sensitive. Dahil may pinagdadaanan siya. May destiny siya, guys. Kung kaya may pinagdadaanan to. Alam yung destiny? Baka hindi nyo pa alam Charot. Ano yan? May nakatadhana sa kanya o may nakatakda. That's why dumadaan to sa baka ikaw to. Ikaw ba to na mas lalong maging empathetic, emotional, sensitive? Hindi, iba talaga yan. May darating sa'yo na dumadaan siya sa preparation. Preparation, yes, dumadaan siya sa divine plan, sa preparation. That's why darating siya. Oh. Yan yung darating. Nakatadhana ba yan sa'yo yung Queen of Water? Hindi. May destiny lang talaga siya. Ano yun? Bakit siya darating sa'yo? Magtanong sa'yo? Magtatanong? Hindi. Hindi mo naman siya person eh. Anong tingin niya? Ikaw yung the one para sa kanya? Yun ang tingin niya na ikaw ang the one para sa kanya. Pero hindi siya ang destiny mo. Ito yung magkakaroon ng union sa inyo. May destiny to. May sarili siyang destiny. Akala niya ikaw yung the one para sa kanya. I-approach ka din yan. So, let's focus sa person na magkakaroon ng union sa inyong dalawa. Sino ba yung person na yun na magkakaroon ng union sa inyong dalawa? O nahirapan, dumadanas ng transformation, dumadaan sa transformation, sa parang tunnel. Pinipiste siya ng elemento. Gusto siyang kontrolin ng elemento. Gusto siyang i-restrict nitong elemento na to na malandi. Malandi talaga. Hindi nga siya kilala ng person mo eh. Crush niya lang yung person mo eh. Mangontrol na siya sa person. Malandi na elemento yan ano ang feelings? Kilala ka na ba ng person na magkakaroon ng union sa inyo? Oo, kilala ka na niya. Anong feelings niya sa'yo? O yung nararamdaman niya sa'yo ngayon dahil kilala ka na ng person na magkakaroon ng union sa inyo? Confident na i-message ka? Confident siya na i-message ka na magpakita sa'yo, na lumabas at mag-show up sa'yo, ganun, no? Pinakita nyo, very confident and stable and secured and walang doubt sa sarili niya na i-message ka. Serious yung offer niya sa'yo. Gusto mag-commit pero may malandi na elemento. Bagay sa buya ng asin yun eh. Totoo naman. Para lumayo yan guys. Kasi takot sila sa asin. Mga fallen angels daw yun sila na yung mga elemento na yan. Yun ang sabi ng matatanda. Mga fallen angels din daw yan. Mga nature spirits pa. Na hindi lang sila sa impyerno naka-assign, no? Ano yan, sa nature lang sila nilaglag o nilagay ng Diyos o ng God. Dahil daw, yun ang sabi ng matatanda. Bakit sila nilaglag? Kasi wala silang pinanihigan nung nagkaroon ng war sa langit.
Yun daw. Yun ang alam ko dyan. No? Yun ang kwento ng matatanda. Bata pa ko niyan. Merong mababait, merong masasama din. Siguro masama na klase ng ano. Masama yan siya na klase ng elemento, engkanto. Kasi, ipilit niya yung sarili niya sa person mo. Sipin mo yan. Wala nga alam yung person may gusto yung engkanto na yan. Hindi nga niya siguro nakikita. Oh my gosh. Ano pa? Ang iniisip ngayon ng person na yan, ng person na to, na magkakaroon ng union sa inyong dalawa. Anong iniisip niya habang iniisip ka niya? Pag iniisip ka niya, anong iniisip ng person na yan na magkakaroon ng union sa inyong dalawa? Anong iniisip niya sa'yo? Ang makipag-reunite sa'yo. O baka dati ay nagkaroon ng separation sa inyo, kahit na nagkakilala lang kayo ba, tapos na nagkalayo kayong dalawa, wala na communication, or else kung nakarelasyon mo yan, ay gusto niya makarelasyon ka niya ulit. Lalo na kung naghiwalay kayong dalawa, ganon. Gusto niya ma-reunite kayo at makasal kayo at magsama na, magkaroon ng stability sa inyo. Pal yung elemento na yan. Ano pa? Gusto sabihin sa'yo ng person na yan na magkakaroon ng union sa inyo. Anong gusto niya sabihin sa'yo? Na-awaken siya, na ina-align na kayong dalawa. Ina-align na kayong dalawa. Oo, alam niyo ina-align na kayong dalawa. Bakit? Paano niyo nalaman na ina-align na kayong dalawa? Ba't yun ang sasabihin niya? Sinabihan siya ng anghel? Sinabihan siya ng anghel daw na naka-align na kayong dalawa. Bakit? Nakita niya sa vision niya na sinabi ng anghel, nagkaroon siya ng vision na sinabihan siya ng anghel na naka-align na kayong dalawa? Oh, nakita niya sa vision niya. Oh, nagpakita yung anghel sa vision niya at sinabihan siya na naka-align na kayong dalawa. Kaya pala, di ba? Nagkakaroon siya ng vision na naka-align na kayong dalawa, ina-align na kayong dalawa para magsama, bubuo ng pamilya, complete family, a complete life, at a prosperous life na maging masaya talaga kayo nito. Magkakaanak kayo. Magka-baby kayo. Kung pwede ka pang magkaanak ka. And, ano naman ang message sa'yo ng angel na nag-guide dito? Anong message niya sa'yo? Seven of Cups. What's with the Seven of Cups daw? Anong Seven of Cups dyan sa message? Madaming emotional sa'yo. Madaming in love sa'yo. Madaming in love sa'yo. Naintindihan na ng angel yung the way ako magtanong. Madaming in love sa'yo. Galing yan sila mag-guide. Madaming in love sa'yo. Emotional sa'yo. O na-attach sa'yo emotionally. Na gusto mag-offer na cup of love. Gusto mag-reach out sa'yo. Gustong ipahiwatig. Isabihin nila sa'yo kung ano yung naramdaman nila sa'yo. Na in love sila sa'yo. New person and past person. Siguro yun ang current person mo. O kung meron kang current person na madaming in love sa'yo. Nagiging courageous pa na mag-reach out. Oh my. Ano pa? Ang message ng angel na nag-guide dito sa'yo. Ano message niya sa'yo? May nanginayang daw, may mga nagre-regret, may nag-grief na past person mo. Na mga lumayo sa'yo. So, nagsisi sila kasi lumayo sila sa'yo. So, isa yan sa mga
umaring isa sa past person mo yan. Isa sa past person mo na naging defensive, naging guarded, ay nagtaas ng wall yan sa'yo dati, lumayo yan sa'yo dati, tumalikod, nagsisi, todo yung pagsisisi niya ngayon, yung regret niya, naging emotional, dumadanas ng emotional turmoil, nag-grief, umiiyak. Umiiyak na! Oh? Kasi defensive ka na sa kanya. Kasi defensive ka na sa kanya, kaya umiiyak siya. Alam niya siguro, naramdaman niya na defensive ka na sa kanya, or hindi ka na, para bang pag lumapit siya parang itaboy mo siya, or defensive ka na, hindi mo na siya papasukin sa buhay mo. Parang sabihin mo, wag ka nang bumalik. Ayaw ko na sa iyo. Parang gano'n na. O ayaw mo na sa kanya talaga, or naging guarded ka na sa kanya. Kaya nagsisisi siya kasi baka wala na siyang chance na makabalik sa iyo. Ganon. Ano pa? Darating sa iyo. May magre-rest May magre-rest. Yung elemento? Hindi daw. Si King, si Emperor. Si Emperor ba? Emperor ba yung energy na magre-rest? Si Emperor. Kasi madami daw yan sila na in love sa'yo. May magre-raise si Emperor pati. Yan na ba si Emperor? Yan na ba yung magkakaroon ng union sa inyo? Na gusto niya magkaroon ng balance sa inyong dalawa kasi parang na left out in the cold siya, or parang wala na communication sa inyo, parang may ghostingan, o hindi na kayo nag-usap, ganun. Na feeling na abandoned, mga ganun ba? Nakarelasyon mo man or nakilala mo in the past, kasi kilala ka na yan. Na iniisip niya ngayon, yun na sa isipan niya ngayon, na mag-reach siya sa'yo. May self-love ata yan si Emperor, Queen of Swords, yun yung energy niya. May self-love siya. Dahil naka-experience siya ng yung pang-ghosting, o ganun yung mga na-experience sa love life pa, or na left out in the cold, or na abandon, mga ganun ba. Kaya na-develop sa kanya yung self-love, and nakapaglagay na siya ng healthy boundary, mga ganun ba. Ikaw man ang nang-ghosting sa kanya, o iba. Masaya na magre-raise daw sa'yo. Ano intention sa'yo ni Emperor? Bakit siya magre-raise sa'yo? Ten of Wands in reverse, and Ten of Swords. Para ma-release mo yung mga baggage na sinend sa'yo. May mga nanraidor kasi sa'yo na sinendan ka ng baggage na isang galing itong mga swords na yan, o arrows, sa ibang tao. Sa ibang tao yun galing. O sa mga deceitful na mga tao na parang stable, tuloy-tuloy siguro yung ginagawa nila sa'yo na pang, palipad hangin, yung ginawa ng iba. Palipad hangin yan. Yung ginagawa nila sa'yo. O kaya patalikod para ma-release mo yan, matanggal nyo na yan sa'yo. Bakit alam niya? Alam niya, sinabi ba sa kanya ng angel? Hindi naman. Basta alam niya lang na ginaganon ka ng iba. Kasi yung mga tao nang papalipad hangin sa'yo, nainggit kasi yan sila sa'yo Tapos irason ng mga tao na yan na normal lang daw yun mainggit kasi tao lang. Well, yun ang paniniwala nila, at bahala sila,
Dahil ganun yung mga taong baluktot kasi. Ang gusto nila ay mangharm dahil lang sa nainggit sila. So, bahala sila after life. At yan ang kanilang choice. Ang ipagpatuloy ang kanilang masamang gawain o evil na gawain dahil lang sa inggit na naramdaman nila. Tinatraidor ka nila para matanggal na yan sa'yo. Kasi nagkikare ba sa'yo yan si Emperor? Nagkikare kasi yan si Emperor sa'yo kaya magtitake siya ng action pati. Bakit siya nagkikare sa'yo? Kasi mahal ka niya. Oo, kasi dahil mahal ka niya. Kung kaya, ang gusto niya ma-heal ka. Wala na sa'yo yung mga ginawa ng ibang tao ng mga nainggit sa'yo na yan. O diba? Nagkikare siya sa'yo. Anong gusto sabihin sa'yo ng person na magkakaroon ng union sa inyo? I love you. Connected daw siya sa'yo. Nafe-feel ka niya. Naramdaman niya. Yung energy mo. Seryoso siya. Seryoso. And still kinikip ka niya. Hindi ka niya nilalet go. May offer siya sa'yo. Maging courageous siya na mag-offer ng cup of love. Pag malaman na naman na mga inggitira yan sa buhay mo, inggitiro. Naku guys. Atakihin ka na nila. Atakihin ang kung ano pa yung mga pang-atake nila sa'yo. Maganda niya may pampabalik ka. May pampabalik ka ba ng palipad hangin? Yung mga binabato nila sa'yo na palipad hangin, yung mga sinisent nila sa'yo na palipad hangin, bumabalik sa kanya, meron ka ba? Wala. Wala kang pampabalik. Pero may depensa ka sa palipad hangin na hindi natatama sa yung palipad hangin? Meron. Meron ka ng depensa sa palipad hangin na mga ano nila yan, mga dark arts na ginagawa nila against you. Witchcraft, yung palipadangin na yan. Impyerno yan sila. Witchcraft yan eh. O, hindi yan sila tumigil, impyerno yung bagsak nila. So, nasa kanila naman yan. Choice nila yan. Kung gusto nila mapupunta sa impyerno, then pagpatuloy lang nila. Dark arts, dark magic, mga ganun. Black magic, mga ganyan. Hex. See? Yan ang mga taong hindi makatwiran, baluktot. Nainggit lang sa'yo mangharm, babatuin ka na ng palipad hangin. Diba? Ang daya nila, diba? Two of coins. Kahit na ano. What's with the two of coins here? Wala akong tinanong dyan. Sige lang ako kabalasa kanina. Maglakas loob to eh, na i-pursue ka, na mag-reach out sa'yo. Pero, parang nagja-juggling din siya oh. May pagja-juggling din sa person mo na to. Kung kaya siguro nagkaroon ng delay, kung kaya siguro hindi siya nakapag-take ng action sa'yo agad. Oh, dahil sa parang nagkaroon ng delay, nag-juggling siya. Maaring hindi pa divine timing at that time. Wheel of the year. Ngayong taon na to, malamang mangyayari na. Yan nga, mangyayari na yung ma-unite kayong dalawa. Naswertihin na yun. Na kahit may mga ayaw, hindi nila gusto na ma-unite kayo. Kasi tao lang din naman sila. Yun ang katotohanan. Hindi naman sila Diyos. Oh. Isa pa tong elemento. O, diba? Hindi pa kasi nalinis tong mundo na to eh. Naawa ako guys sa sa mga hayop na nadamay dun sa California. Kawawa yung mga baby na mga impala, mga baby na bear, mga wolf.
Kawawa yung mga ano ba yung mga raccoon ba yun? Diba? Buti sinave sila ng mga tao, kawawa. Nadamay lang yun sa kasalanan ng mga tao eh. Kasi yung mga tao talaga, doon sa lugar ng mga evil. O, kasama na itong mga tao na babato sa ng palipad hangin kasi nainggit yan, mga evil yan. Kaso lang nadadamay kasi iba pag may mga yung pinaparusahan. At pati yung hayop nadadamay. Iniling ko din yung kay Yahweh tsaka kay Jesus Christ na ano na patayin na nila yung apoy. Naawa kasi ako sa hayop, guys. Parang madurog yung puso ko. Parang bang nakakaawa talaga, guys, ba yung mga hayop. Sa tao hindi ako gaano naawa eh. Yung naawaan ko rin matatanda ng mga ugod-ugod na ba. Sa mga bata. Pero yung mga evil na mga tao dun, parang hindi ako naawa. Yung mga hayop talaga. So yung mga matanda na mga ugod-ugod na naapektuhan, mga ganun. Yun naawa ako. Ako prangka lang ako ha. Yun talaga. Naawa talaga ako sa hayop, guys. Kaya kahit na gusto ko maparusahan din kasi mga binastos nila yung God eh. Naawa ako sa hayop, nadadamay yung hayop. Kasi syempre, yung kagubatan dun, ay nasunog din. Nandun yung mga hayop eh, nakatira eh. Kawawa. So yan, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag pa rin yung kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay may-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box lalo sa mga nakaresonate sa reading nito.